Patuloy sa pag-abot ng pangarap itong si International Master Daniel Kison. Nakaunting points na lamang sa rating ay makukuha na niya ang Grandmaster title. Ating suportahan, ating subaybayan. Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Nalalapit na at nangangamoy bagong Grandmaster ng bansa natin, si IM Daniel Kison. 2457 na ang rating niya. Kinakailangan na lamang niya ng 43 rating points para maabot ang 2500 to be exact. At kumpleto na ang GM norms niya, mase-certified na ang kanyang pagiging Grandmaster. Kaya nandito po siya ngayon sa Vietnam. Meron siyang 2 round robin tournaments na sasalihan dito. At 10 players sila ngayon dito sa GM1 at 2 rounds po ang ating i-analyze dito ha. First round niya si FIDE Master Aditya Varun ng India at yung second round niya mabigat Grandmaster ng Indonesia na si Prias Moro. Tingnan na agad natin. Ang ginawa ni IM Kison nag-E4, C5 si Aditya, Knight F3, pinasok ang Open Sicilian, Knight C3, ang legendary Najdorf variation, pero nag-H3 dito si IM Kison, ang Adams Attack variation. Medyo ngayon ko lang nakita sa kanyang tira na yan, ano? Nag-G4, ang ganda oh. Magna-Knight G3, paatake kagad, no? Pinigilan na pressure dito si Aditya, Knight G3, Bishop E6, Bishop G2, Knight BD7, yon ang novelty, Knight BD7. Dahil ang palagian pong ginagawa dito ay G6 para hindi makatungtong ang Knight. Yun nga lang ang drawback nitong G6, hindi makakapag-castling ang black kasi may pressure sa H6, makakain yung pawn. Kaya naisip dito ni Aditya, mukhang in-over the board na yata niya to eh. Hindi na niya sinunod ang theory, no? Naka-Knight F5 naman ang black dito, ang white, sorry. Malakas ang atake ngayon, pressure sa G7 at nag-King F8 na lang. Kumbaga sa online, gustong mag-castle pero nabitawan ang King sa F8. Pero face-to-face tournament to ha. Pero ano ba ang mayroon? Bakit ba nape-pressure dito? Ano meron kung mag-castle ano? Mag-H4 kasi ang puti. Ang tindi kasi oh, tapos mag-G5. Parang tinulungan pa ang puti na maka-atake ng mabilis sa king side. 'Di ba? Yan, kaya dito naisip ni Aditya, nag-King F8 na lang siya para masabing madepensahan yung pawn sa G7. At nag-castle, Queen C7, F4. Napakaganda ng F4 mga kamatsas. Kasi hindi nga nakapag-castling yan dyan sa F-file. Eh maganda, mabuksan hanggat maaari yung puwersa, pressure sa F-file. Di ba? Capture, yun naman ang problema. Itong D6 naman. Nag-Knight E5 binarhan, nag-Queen D4, good move. With the idea of battery to pressure the D6, nag-Rook C8, Rook AD1, kinapture na yung knight. Hindi na makayanan ni Aditya yung nakikita niyang paparating na capture sa D6 or sa bishop. Yun nga lang, ang drawback nito, napakalakas na po ng bishop dito ni IM Kison. At nag-B5, Rook FE1, so kakapturin na yung knight. Nag-King G8, may hamon. Pinapakapture yung knight na tipong lalamang ng isang punong puti pero hindi natinag si IM Kison. Talagang tinuluyan niya. Siguro sa isip ni IM Den, ano ba laman? Lamang na ng isang punto ah. Wala pa lang laman yun. Ano? Queen A7, check. King H1 and nag-Bishop B4, pressure pero nag-Queen D4. Ayan, at pinupuwersa na ni IM Kison na ma-queen to queen, kinapture nga, takes, at nag-rook takes C3. Kumbaga nasa plano na, okay, yung isang pawn lang naman ang ibabalik ko sa'yo, equal pa rin naman tayo, pero with positional advantage, Rook E7. Ang galing ng nakita ni IM Kison dito, no? Flexible ang kanyang conversion ng advantage. Nag-rook takes pawn, nag-H4. Another strong move with the idea na timing G5 at nag-H5. Ayun. G5, Rook C1 checking, H2 checking, G3 checking, F4. Pag-angate, naku, napakaganda. Yung king ipit, pinuwersa na ni Aditya, makawala lang ang tore niya. Kinapture ang pawn F7, Rook G8, pero F6 sunod-sunod po ang delirio na nangyayari dito. Bishop E4, check na ang paparating.
nag-king G6 at dito po mga kamatsas sa first game na ito simple lang pero pang puzzle, pakiguess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats po sa mga nakakita. Simpleng pitik lang, Rook takes G7 na pa-resign ang FIDE Master ng India. Bakit po? Nag-resign kasi pag kinapture yan, hindi naman kakapturing kagad yan. Check muna. Para obligadong bababa ang king, then saka sasalubungin ng check doon at saan man pumunta ang king. O dito na lang para mas malala kasi pag sa king F8 kasi may capture check di ba? Dito pupunta magbi-bishop D5 check at saan na pupunta yan? Dito na lang. Mag-rook takes G7, king H8 and rook G8. Diyan pupunta F7, totally hopeless. Magkuqueen na rin po, etc. etc. Okay? Baka naisip nyo may matipon, hindi, aangat dito eh. So, kaya nanalo si IM Quezon sa first round. At itong second round niya mabigat. Pambato, number 1 player ng Indonesia ang kalaban niya. Tingnan natin. Block siya dito sa round number 2. Ang ginawa ni Prias Moro, nag-E4, C5, Knight C3, tinirahan siya ng close Sicilian, D6, Bishop B5 check, Bishop D7, capture, nag-D4. Medyo magulo ang diskarte ni GM Nobendra, no? Kasi close Sicilian nga eh. Pero bakit inopen? Close open variation. At nag-Queen D2. Aba, may kakaiba, no? Pagka ganyan, binabarhan ng Bishop, yung Bishop, i-develop yan as Piangketo. Yan po ang discarding yan, ano? Nag-G6, B3, Bishop G7, Bishop B2, nag-E6, Castle Queenside, may atake kagad sa D6, Castle Queenside din, si IM Quezon, nag-F4, Knight G7, Knight F3, nag-Rook F8. Ayan, Rook F8. Anong gagawin ng Rook F8? Nag-Rook HE1, King B8, Bishop A3, atake, nag-A6. Okay. Gets ko na. Nag-E5 dito. Bakit po hindi makapture yung pawn sa D6? May check pa. Makikipagsabayan kasi dito ang ating kababayan. Di ba? Makukuha yung knight Lalabas 2 minor pieces sa isang tore ang kapalit. Kaya hindi pwede. Lalamang sa exchange ang black dyan. Kaya ginawa, nag-E5 muna, nag-D5 para solid syempre, pero nag-Bishop D6 check, King A7. Bakit po napilitan dyan si IM Quezon na tipong may mga check-check na po pwedeng magawa ang puti? Kasi kung pupunta sa A8, kitang-kita mayroong Knight A4, mga ganyan na nakakailang na paparating mga kamatsas. Hindi naman maialis kagad ang Knight kasi yung Torres F8 ang makukuha Yun ang medyo parang yung Rook F8 ang parang medyo nagpaalangan sa position dito ni IM Quezon. Yung Rook F8 no kasi nakapin. Okay, balik tayo. So check, nag-King A7, chumek ulit. B6, Knight A4, tuloy-tuloy talaga. Napilitan si IM Quezon na mag-Knight C8. Kasi kung magku-Queen B7, mga kamatsas, useless Merong Knight takes B6. Pag kinapture, Bishop C5, Queenless. Kaya, talagang naisip dito ni Denden na mag-Knight C8 na lang para madepensahan ang pawn and capture. So okay lang. Hindi pa naman ganun kalaki ang lamang dito ng puti. Nag-C4, pressure, in advance, at nag-Queen E2, ililipat ang Queen sa E4, nag-Bishop B4 para malihis naman ang tore, Knight A7, nagbabalak na mag-B5, at nag-Queen E4, nag-King C7, iwas pin, nag-Rook C1. Talagang abang na abang si Nobendra na mag-B5 talaga si IM Quezon dyan nandyan pa yung king. Pero, tinuloy pa rin. Wala namang sapat na tipong makakapagbigay ng malaking lamang sa puti kahit ba nakapin yan 'Di ba? Ang ganda pa rin kasi may mga paparating na Knight C3, Knight A3, at nag-Rook E1. Rook D1, sorry, no? So, pineresure ang pawn D4, nag-Queen D5, hinamon na, tinanggap ni Nobendra. So, quality up pa rin. Rook D3, H6 para walang Knight G5, at nag-H4, nag-King B7, at H5. Yun ang purpose ng H4
babasag H5, pampahina ng kingside pawn structure. Kinapture na lang. Kasi kung hindi po kakapture hindi diretso, then ganun pa rin ang mangyayari. So kinapture, rook H1, rook D8, knight D2, iikot, maghahanap ng maneuver, rook G8, atake sa pawn, and nag G3. Yun ang purpose pala, no? Para may suporta yung pawn. Kinapture na ang knight, chumek muna, check ulit, at ayun, rook takes G3, nag-king B2 muna, nag-knight C3, talagang lumalaban pa rin si IM Quezon. Rook takes H5, nag-rook F3, nakipagsabayan si Nobendra, capture, and nag-A3. Yun nga lang mga kamatsas. Pagka ganito, medyo baka madelikado ang Black King. May mating net, no? Nag-rook F1, mga check-check, pero King C2 lang eh. Rook H4, threatening yung pawn. Nag-rook B1 check, King C2, and nag-rook A1, atake. Binalik na ni Nobendra. Okay? Naka-equalize si IM Quezon, no? Capture, capture. Nag-knight D5. Yun lang mga kamatsas. Blunderacious yan. Kasi ang laki ng evaluation bar na inangat pabor sa puti. Hindi ko po alam ang time control, no? Kasi nahingi ko lang to kay IM Quezon. Nakontak ko siya. Nahingi ko yung PGN. Wala kasing broadcast digitiboard sa Vietnam. Dito sa tournament nila, no? Kaya hindi natin ma-monitor, makuha yung talagang exact time control nila. So, dapat pala knight E2 ang tira. Diyan pala. Oo nga, no? Tingnan nyo po, ha? May kinalaman itong knight E2, ha? Bakit dyan dapat ang tira? Tingnan nyo po, ha? Kasi pag knight D5, may huling bitaw na napakalakas. King B2, atake sa tore. Alis ang tore kahit saan, then rook C4. Papaano pipigilan ngayon yung paparating na matchas? May one move mate, oh. Ang sakit naman, oh. Walang pangsangga. Wala talaga. So check lang, King C1 check, then umangat, nakadikit sa tore, then threatening matchas pa rin. Bumigay tayo sa round number 2, pero okay lang mga kamatsas. Today, alas 3 po yung laban nila for round number 3. Okay lang yan. IM Quezon, ano? Ano pa rin kami, suporta pa rin kami sa'yo. Tuloy-tuloy lang. Ang kinalaman po kanina, balik ko lang ng kaunti, no, para bago ko ipakita yung calculator ng FIDE, ilan na ba yung plus niya at ilan yung minus niya. Ha? Ano ang kinalaman kanina ng knight E2? Kasi po, pag knight E2, unang-una naka-threat. Hindi rin pwede mag-rook C4 para ma-achieve yung one movement kasi may rook C1 check. May exchange ang tore. Diba? Maniligtas. Oh. Ngayon, papaano kung tirahin muna rook E4, paalisin muna yung knight, magro-rook C1 check pa rin. Eh coach, paano yan? Pag nag-king D2, nakadikit, double. Rook D1 check lang. Kuha ang knight. Capture yan, coach. Libre yan. Excited. Capture. Equalize pa rin mga kamatsas. Ligtas sana si IM Quezon kung nakita yung knight E2. Yun ang key move. Pero hindi ko alam, baka mamaya panic time na to eh. Ubusan na ng oras, napatiran ng knight D5. Yung pala pagtira ng rook C4 ni Nobendra, may one move mate net. Grabe, siyas. Okay mga kamatsas, no, bago ko ipakita sa inyo yung standing, tingnan muna natin yung rating calculator. Yan, ito po ay mula sa website ng FIDE, may rating calculator eh. Yung kaniyang first round, 23-25 ang rating ng kalaban niya, nanalo si IM Quezon, siya ay plus 3.2. Okay? Ngayon, babaguhin ko yan mga kamatsas. Plus 3.2, tandaan nyo po ha. So, lumalabas, ang live rating niya, 2457 plus 3.2, lalabas, 2460.2. Pero, ito ngayon, 2496 si Nobendra. 96, tapos talo tayo eh. Talo. Ang K-factor 10, kasi ang dami ng games. So, 10 na lang ang K-factor. Tingnan natin yung rating change. Ayun, minus 4.5. So from 2460.2 na minus 4.5, siya po ngayon ay 2455.7. Aabangan natin yung kanyang rating calculator, ha? Susubaybayan natin yan round per round. Kasi kailangan maabot ni IM Quezon, kung hindi man maabot yung 2500 sa first round Rubin tournament na ito, at least closer. No? Papalapit sana. Okay, ito po ang kanilang standing. After round number 2, silipin natin. Pang-apat po si IM Daniel Quezon.
Ayan. At dito, merong Grandmaster 2 round robin din. Kasabay din mga kamatcha. Silipin natin yung mga kababayan natin. Ayan o, nangunguna dito si FM Arca Giancarlo ng Mindanao. Sa score na 1.5. Marami pa sila no kasi early rounds pa lang naman. IM Concho 1.5 din. GM John Paul Gomez. Ayun po, naglalaro pala yung aking kaibigan. Nadali pala siya ng number 5 na si Lu Yiping ng China. Pero maaga pa naman to mga kamatsas. Ano pa ito single round robin pa ito. At meron pa dito, andito rin ang ating mga kababayan na sila IM Angelo Yang and IM De Guzman Ricardo. Ayan, okay, iba ring tournament ito. At ngayon naman, dadako tayo sa puzzle na iiwan natin sa video na ito para may masolve po kayo. Black to play ito, medyo complicated, may mga tutukan. Nangyayari talaga sa game yan, medyo may mga gulo-gulo sa position pero dapat po malinis palagi ang ating nakikita. Sanayin natin palaging klaro ang ating mga analysis. Okay, maraming salamat sa inyo mga kamatsas. Susubaybayan natin sila IM Quezon at ang iba pang mga kababayan nating lumalaban para sa bansang Pilipinas. Mabuhay ang mga manalarong Pilipino. Maraming salamat po.